Isang bata na lumaki sa piling ng mga aswang. Dear Pinoy Storyline. Ako si Ricardo Villamor, Tubong San Rafael, Quezon. Matagal na akong mahilig sa mga kwentong kababalaghan, at sa dami ng aking narinig, wala pang tatalo sa isang kwento na nagmula sa isang matandang lalaki sa aming bayan. Isa itong kwento ng isang batang lumaki sa piling ng mga aswang, isang kwentong hindi lang kakilakilabot kundi puno rin ng misteryo at trahedya. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang batang nagngangalang Elias. Walang nakakaalam kung sino ang tunay niyang mga magulang, sapagkat natagpuan na lamang siya ng isang matandang mangkukulam sa harapan ng kanyang kubo isang gabing napakadilim. Walang ibang tunog kundi ang alulong ng mga aso at lagaslas ng mga dahon. Isang sanggol na iniwan, walang pangalan, walang pamilya. Inalagaan siya ng matanda, ngunit hindi siya itinuring na isang pangkaraniwang bata. Sa bawat buwan ng kabilugan ng buwan, naririnig niya ang pag-ungol sa ilalim ng bahay, ang mahihinang bulong mula sa kakahuyan, at ang mga matang tila nakamasid sa kanya sa tuwing siya'y natutulog. Hindi nagtagal, napansin niyang kakaiba ang kanyang mga tagapag-alaga, mga anino na gumagalaw sa dilim, mga nilalang na hindi lumalabas sa liwanag ng araw. Habang lumalaki si Elias, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang pagkagutom. Hindi siya nasisiyahan sa karaniwang pagkain. Isang gabi, sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, napadpad siya sa isang bahay sa dulo ng baryo. Amoy na amoy niya ang sariwang dugo mula sa loob. Hinayla siya ng kanyang sariling katawan, hanggang sa nakita niya ang matandang mangkukulam, kasama ang iba pang nilalang, mga matang pula, bibig na puno ng matatalas na pangil. Elias, hindi ka tulad ng iba. Isa kang sa amin, anang matanda habang hinawakan ang kanyang kamay. Wala kang ibang tahanan kundi ang mundo ng mga nilalang ng dilim. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang kinagiznan. Ang kanyang pagiging tao ay napalitan ng isang mas madilim na katotohanan. Hindi siya simpleng bata, isa siyang pinaghalong nilalang, kalahating tao, kalahating halimaw. Sa kabila ng lahat, hindi matanggap ni Elias ang kanyang kapalaran. Nais niyang maging isang normal na bata, ngunit paano siya makatatakas sa mga halimaw na nag-alaga sa kanya? Sa gabing iyon, naglakas loob siyang tumakas, ngunit ang kagubatan ay puno ng mga matang nagmamasid, mga kuko at pangil na handang hamarang sa kanyang daan. Isang matandang albularyo ang nakatagpo sa kanya nang sugatan na siya at pagod sa pagtakbo. Anak, may dugong halimaw ka, pero nasa iyo ang kapangyarihang pumili, anang matanda. Hindi mo kailangang sumunod sa tadhana nila. Sa tulong ng albularyo, nilabanan ni Elias ang tawag ng kanyang pagkatao. Ginamit niya ang kanyang lakas upang protektahan ang mga tao mula sa mga aswang. Ngunit kahit na siya'y tumulong sa marami, hindi siya kailanman tinanggap bilang isa sa kanila. Nanatili siyang nilalang ng dilim na pilit lumalaban sa sarili niyang anino. Dumating ang oras na kinailangan niyang harapin ang kanyang dating pamilya. Bumalik siya sa kagubatan, hindi bilang anak, kundi bilang isang mandirigma laban sa kasamaan. Sa isang madugong laban, nalipol niya ang kanyang dating mga kasamahan, kabilang ang matandang nag-alaga sa kanya. Ngunit kahit na nagtagumpay siya, alam niyang wala nang babalik ang tahanan. Dahil sa takot ng mga tao, muling naglaho si Elias. Wala nang nakarinig tungkol sa kanya. Ang iba'y nagsasabing siya'y patay na, ngunit may mga nagsasabing sa tuwing sasapit ang gabi, isang anino ang nagmamasid mula sa kakahuyan, hindi upang manakot, kundi upang magbantay laban sa tunay na halimaw. Ito ang kwento ni Elias, ang batang lumaki sa piling ng mga aswang. Isang kwento ng pagpili, ng pagtakas sa sariling anino, at ng pagharap sa katotohanan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan, hindi lahat ng halimaw ay masama, at hindi lahat ng tao ay mabuti. Maging mapanuri, at lagi tayong magdasal na hindi tayo mahulog sa kamay ng dilim. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang page para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Salamat sa pagsuporta.